A blessed Sunday morning po sa inyong lahat at ito po muli si Pastor Jojo kasama ko si Sister Nova. Good morning, Sister Nova. Yes, Pastor. Good morning at good morning po sa inyo lahat mga kapatid. At muli nag-aanyaya po kami na samahan niyo kami dito po sa ating Sunday Mentoring Service sa Daloy Mentoring Ministry under the Ministry of CGCC Fully Book. So, kumusta na po kayo? At muli ay tayo po ay naka-online until next Sunday, Sister Yes po, Nova. Pastor. At after that, meron po tayong physical service. So, kailangan po ay ipanganyaya niyo po ito at i-share niyo po itong ating pag-aaral. Pang marami naman po ang mapagpala. Ano po. At alam ko marami na rin tayong taga-subaybay, Sister Nova, sa online. At nag-i-increase yung ating views. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Kami naniniwala na nakakatulong po sa inyo itong aming pong online service. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pwede po kayong pumunta sa YouTube. Hanapin nyo lamang po yung channel natin dyan, Daloy Daily Devotions, at mag-subscribe po kayo. At ganun din naman, meron din tayo sa Facebook, Sister Nova. Dalawa yung page natin. Yung Daloy Daily Devotion, tsaka itong Daloy Mentoring Ministry. So I hope maging pagpapala po kami sa inyo pong spiritual life. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga pagkakataong ito na kami makakapag-aral ng iyong salita. Ang dalangin ko po, gamitin mo lamang kami ni Sister Nova to share the word at yung salita mo ang bumago ng buhay. Salamat po, Panginoon. We entrust to you everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, kanina nabanggit ko, Sister Nova, no, hanggang the end of this month naka-online tayo, ano. Kasi napakaganda, no. Ang haba kasi nung series natin about renewing of the mind. At paborito ko yung topic na ito, kaya nabigyan naman tayo ng pagkakataon na sa pamamagitan ng online service, ano, ay may share din natin ito sa mga kapatiran. So, ang title ng message natin today is Grow in Silence. Ano po? Mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit mahalaga po yan. Ngayon, basahin natin yung ating text. Ano po? Romans chapter 12 verses 1 and 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, bakit grow in silence? Kasi itong henerasyon natin ngayon, Sister Nova, usong-uso yung lagi mong pinopost, yung nangyayari sa buhay mo, piniflex mo yung mga achievements mo. Kumbaga, maingay. Ano? Pero ang totoong Christian life, yung growth natin ay silent. Parang yung alaga namin dito mga halaman. No, yung aming mga itinanim na puno at iba't ibang mga ano yan, sister, na prutas. So, nagugulat na lang kami, lumalaki po sila at namumunga. No? So, hindi mo nararamdaman yon, hindi maingay yon. Pero all of a sudden, masyasyak na lang kami. Katulad yung puno ng saging namin, nahitik na sa bunga. Ganito kasi yung karakteristik ng Christian growth na nangyayari kung tayo po ay nare-renew yung ating pag-iisip. Ngayon, kung tatanungin niyo po ako, Pastor, magbigay ka naman ng honest advice about Christian growth o concerning yung subject natin today, renewing of the mind. Yung baga, straight from the shoulder, yung wala nang paligoy-ligoy pa, honest, sincere na payo. So, ito po yung sasabihin ko today. Ito yung i-share ko sa inyo. So, unang-unang katotohanan na mahalaga, kailangan we must follow the word, not the crowd. No? Ang nangyayari ngayon sa mundo, dahil nga maingay yung mundo, ang sinusundan natin yung sanlibutan, yung mas nakakarami. Ano po? Dahil akala natin, yun yung totoo. Tandaan niyo po, no, hindi lahat ng popular, totoo. Ano po? Dito po makikita natin sa text natin, maganda yung sinasabi sa Romans chapter 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya hindi tayo gaya-gaya sa mundo, hindi natin pina-follow yung pattern nila,
kung gusto nating maka-experience talaga ng pagbabago at God's will sa ating buhay. Kasi sabi rito, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ngayon, I realized this, Sister Nova, no, very early in my Christian life, no. Kasi ako, wala naman tayong alam. Kumbaga, ano lang yung naririnig natin, nakikigaya lang tayo. Punta lang tayo ng punta kung saan-saan, sino-sino yung napapakinggan natin. At may mga minsan pala na papakinggan tayo o may sinusundan tayo na hindi pala nakakatulong sa atin. Yes po. Oo, kaya nung naintindihan ko na tayo mga believers, dapat mag-stick lang tayo sa Word of God. No, wag tayong personality driven, yung sunod na sunod lang tayo sa isang sikat na personality o di kaya event driven, activity driven na gawain, di ba? Emotion driven. Ano pa ba masasabi ko? Marami. Yes. Na nung araw, ako sunod lang ako ng sunod yan. Kung ano yung usong kanta, ano yung usong sermon, ano yung latest prophetic move na sinasabi nila. No? Pero hindi ako tumitingin sa word. I realized na napakahalaga pala na ang susundin natin hindi yung uso. No? Even sa Christian circle, Sister Nova. No? Hindi porke popular nandun na tayo, porke maraming tao, nandun na tayo. Hindi po. We must follow the word. We must stick to the word of God. Kung gusto ninyo ng mabilis na pagbabago sa inyong buhay. Ano po, yung may resulta talaga. Yung may resulta, merong mangyayari talaga sa inyong buhay. So, kasi sabi sa Psalm 1, ganito na tackle na natin to last time. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Ito yung mga sinners, na binabanggit. Huwag natin sila susundan. Hindi porke trending, di ba? Nagba-viral, susundan natin. Hindi po ganun. No? Huwag daw natin gagayahin yun. Sabi rito, but whose delight is in the law of the Lord and who meditates on it day and night, that person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do, prospers. O yan, guaranteed results ang pinapangako ng Biblia. So, nung na-realize ko to, Sister Nova, matagal. Kaya lang may nabasa akong libro na sinulat ng isang sikat na preacher. Sabi niya, alam mo ba, sabi niya doon sa isang kaibigan niya, hindi lahat ng nabasa kong libro nakatulong sa akin. In fact, sabi niya, meron ako sanang mga libro na hindi ko na sana binasa. Imagine mo, no? Siya pala, no, na biktima rin siya ng maling information. Kasi pagka yung mali yung information na natatanggap mo sa buhay mo, no, hindi galing sa Bible, iba ang resulta. In fact, wala pa nga ang resulta. Kaya tayong mga Christians, warning sa atin yan. Hindi porke trending, viral, popular, maraming tao, doon na tayo. Doon tayo tumingin sa Bible, sa Word of God. Number 2, don't skip the hard work. Again, ito rin po, honest advice ito. Kasi galing tayo sa mga teaching na theology na, uy, wala ka nang gagawin, hintayin mo na lang yung rapture, di ba? Si Jesus ang nagligtas sa iyo, siya rin ang magdadala na sa iyo sa langit, maging dito sa lupa, di ba? Lahat, si Jesus na ang gagawa para sa iyo. Galing tayo sa ganun Well, totoo naman yun, no? Yung grace ng Lord, isusustain tayo. Pero na-realize ko sa buhay, don't skip the hard work. May value yung pag-persevere, pag-i-endure, yung patience sa buhay. At yung pala yung tinutukoy ni Apostle James. Sabi niya sa James chapter 2 verse 26, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Kita ninyo, no? Wala pala talagang mangyayari kung tititigan mo lang yung sarili mo sa salamin, di ba? Hindi ka wala kang ginagawa. Wala palang mangyayari, no? At malinaw sabi sa Hebrews chapter 6 verse 12, so that you will not be sluggish, but imitators of those through faith and endurance inherit the promises. Amen. So dito, yung writer ng Hebrews, sinasabi, huwag kayong maging tamad. So, virtue pala talaga ng mga Kristiyano na nagpe-persevere sa buhay.
nag-i-endure, nagiging patient sa buhay. Ngayon, isa sa pinaka-paborito ko ring verse yung sinasabi sa James chapter 1, verse 4. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Even sa atin palang Christian maturity, oo, kailangan mag-persevere tayo. Kaya don't skip the hard work. Naalala ko, Sister Nova, no? Noon pa to, nung madalas ako nagpupunta sa gym. Ngayon kasi dito na tayo sa bahay nagwo-workout eh. Yes po. Merong isang makakasabay ka dyan na alam mo, feeling mo, ang galing-galing niya eh. Kasi tuturuan niya lahat yung mga katabi niya. Ganito dapat. Feeling tawag yan? Feeling fitness trainer. Eh si Pastor naman, hindi sa pagmamalaki. Certified po ako. Oo. Ako po ay certified na fitness trainer. Pinapakinggan ko lang talaga siya. Oo. Kaya talagang galing eh. Oo. Tapos mamaya naman, pati ako lalapitan niya. Sabi niya gano'n. Siyempre, tayo naman, hindi tayo magmamalaki or anything. Oo, hindi ko naman siya ipapahiya. Kaya lang, ang nakakalungkot dun, kahit turo siya ng turo, pag tinignan mo yung katawan niya, wala naman dun yung resulta. Oo, kaya sabi ko, mas marami siguro yung kababasan niya kaysa hard work. Oo. Tayo dapat pag pumunta tayo sa gym, trabaho tayo. Let's do the hard work. Oo. Oo, execution. Sabi ko, mas maraming lecture ito. And na-relate ko ito sa maraming Kristiyano. Okay, magagalit. Mas marami tayong daldal. May bagong term dyan Sister Nova. Yung kuda ng kuda. Yung Gen Z na term, no? Kesa yung pagtrabaho tayo. Di ba? Kasi talagang sa buhay na ito, merong pinagtatrabahuan at meron tayong libreng tinatanggap mula sa Diyos. Kaya lagi niyong tatandaan na sa buhay na ito, if you want changes, don't skip the hard work. Hindi yung ang goal natin mabunga. Hindi yung mabunganga. Oo. Nagbiruan nga kami nung isang kasamahan ko rin na nag-gym. Sabi niya, kita mo yan, ugat lang yata ang lumaki sa kanya eh. Hindi, ang galing ng magturo. Hindi naman muscle eh. Ugat lang daw ang lumaki, pero ang galing magturo. Pero totoo po yun, maraming ganun ngayon sa online. Yes. Oo. Magaling lang sila magturo, pero walang epekto sa kanilang buhay. Okay? So, pangatlo, pasensya na kayo, ginagamit ko yung mga natural na sitwasyon sa buhay as an illustration. So, pangatlo, please the Lord, not the people. Ito minsan hindi mo mahalata ito. Pero sa church, maraming people pleaser. Even sa mga pastor, sa mga leaders. Kung gusto niyo ng genuine na pagbabago, si Lord lagi ang inyong ipiplease. No? So, sa Romans chapter 12, verse 1, sabi dito, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Kita nyo, bago sabihin yung renewing of the mind, kailangan i-offer natin yung ating buhay sa Panginoon. No? Sabi, a living sacrifice, holy and pleasing to God. So, kay Lord tayo muna dapat magpa-impress. Yan, hindi sa tao. Diba? Mamimiss nyo yung talagang essence ng sanctification. No? Kasi hindi tayo people pleaser. No? Magbabait-baitan tayo, magpapanggap tayo, kunyari, magpapahuli-huli tayo. Actually, paano pag wala nang nakakakita? Di ba? Yun yung mga question Ginagawa mo pa ba yun? Kabanalan, di ba? Yung pagdilingkod, di ba? Na totoo. Paano kung wala ng bayad? Gagawin mo pa rin ba? Di ba? Kahit mahirap. Even as a pastor, paano kung wala ng love gift? Musician, wala ka nang tatanggaping love gift, gagawin mo pa rin ba? Di ba? Or worker ka sa church. Maraming pagkakataon doon tayo natetest kung totoong nagsiserve tayo kay Lord. So be a people, tawag dito,
Do not be a people pleaser. Kailangan tayo ay i-goal natin na si Lord lang ang piniplease natin. Sabi sa Galatians chapter 1 verse 10, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? Sabi ni Apostle Paul. If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Ganda, no? Sa paglilingkod pala, hindi talaga tao ang ipiplease natin, kundi ang Diyos. Kaya sabi sa Colossians chapter 3, verse 23 to 24, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Pati sa pagtatrabaho pala. Di ba? You go to the office, di ba? Tayo dapat God pleaser tayo. Hindi tayo people pleaser. May nakatingin man o wala. Ang nakakatuwa dito, Sister Nova, si Lord mismo ang magre-reward pala sa iyo. Hindi ka man i-reward ng tao. Sabi rito, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Kaya ito, Sister Nova, sinishare kong testimony nung isang araw. Somebody called me. Matagal nang gawain yun na nag-retire na po ako. Tinawagan pa ako. And then sabi sa akin, Pastor, di ba? We have something for you. Na-realize ko, ano mo, Sister Nova? Yes po, Pastor. Hindi sasabihin lang nila, ay kasi Pastor, binless ka. Hindi po. Kasi yun, kahit madaling araw, umaalis ako ng bahay, umuulan, bumabaha, pumupunta ako doon sa gawain na yun. Lalakad ako. Oo, naglalakad ako, may pera ako, wala, nakakarating ako. Even sa atin, sa Sunday, after Sunday, di ba? Sa lahat ng mga gawain natin. Hindi po yung dumating ng basta lang, uy, binless ka ng ganito. Si Lord ang nag-reward sa akin. No? Nagulat po ako eh. Kasi sabi sa akin, Pastor, we have something for you. Diba? We know you're retired already. Ganyan. Sabi ko nga, alam niyo, isa kasi sa pinapamuhay natin, Sister Nova, no? Hindi tayo nanghihingi sa tao, nagsusulisit. Hindi namin maski tinuturo po namin yan sa inyo, di ba? Na huwag kayong manghingi, huwag kayong magsulisit. Hindi natin ginagawa sa chosen yan, sa ating gawain. Kasi naniniwala tayo, it is the Lord who will provide. Oo, kaya ito, sabi ko nga sa inyo, when you may naalala ka, di ba? Oo. Yes po. Napaka-faithful po ng Panginoon. Napaka-faithful ng Lord sa atin. Iniyakan nga kita dyan. Oo, hayaan mo na. So, to cut the long story short, gusto kong gamitin nyo sa itang be a God pleaser. Maglingkod tayo kay Lord. Saka everything, pansinin mo, Sister Nova, everything that we have attained in this life, yung mga, sabihin na natin, napundar namin ni Sister Nova, hindi yan galing sa pinanghingi namin or whatever na, di ba, na wala. Talagang asa lang kami. Walk by faith lang talaga kay Lord. No? Kasi alam natin in our hearts naman, di ba? Na pag ginagawa natin ng sincere yung paglilingkod sa Panginoon, opo, yung blessing naroroon. Oo. Lahat hanggang sa napaaral natin yung ating mga anak, hanggang sa nakapagtapos sila, all of that. Oo. Kaya, ito, payo ko sa inyo mga pastor, huwag kayong magagalit sa akin, even sa mga Christian leaders, workers, huwag kayong palaasa sa tao. Serve lang kayo kay Lord. Kaya tayo, policy natin sa church, hindi tayo nagsusulisit. Alam ng mga member, nagsusulisit lang tayo pag kayong ganitong may DBBS. Mga pagkain, naalala ko na yun eh. Yung pagkain, mga juice, yun lang. That's the only time tayo nagsusulisit. So, hindi tayo nagsusulisit sa ibang gawain o sa ibang tao. Naniniwala tayo, God will provide. Amen. Kaya please the Lord, not the people. Okay? Panghuli, shock them with results. Ito matindi. Balikan natin yung kwento ko sa gym kanina. Ito na naman tayo. Kasi nga, ang galing magsalita. Pag tinignan mo naman, wala doon sa itsura niya yung kung nagwo-workout siya. Sabi nga nung isang kaibigan ko, ugat lang yata ang lumaki. Pastor Di ba? Tayo mga Kristiyano, we grow silently. Amen.
Oo. Yan pa. Oo, kasi pansinin niyo, no, pangit talaga yung maingay ka sa buhay, yung kwento ka ng kwento ka ng puro maya naka-post ka sa Facebook, maya nasa Instagram kami. Minsan, okay din naman, Sister Nova, no? Parang somehow, nagpapasalamat ka sa Lord for what is happening in your life. Pero yung iba, minsan, ang term ko dyan, fake eh. Di ba? Nagpapanggap na maganda sa, sa social media, pero in real life, baon na pala sa utang, hirap na pala, di ba? Hindi na makabayad, ganyan. Hindi po tayo ganun. As Christians, transparent dapat tayo. At dapat makita sa atin yung resulta ng ating pinapangaral. Di ba? Ang sabi ng John 15:7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Word of God na naman to, Sister Yes, Nova. Pastor. Pagka nanatili ka sa salita ng Diyos. Gusto mong maging fruitful. Ngayon, sa John chapter 15 verse 16, ito ang sabi ng Panginoon, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you may go and bear fruit, fruit that will last. Ganda, no? Oo. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Ano yung pinapakita ng Panginoon dito? Prayer fruit. Nakikita pagka nanalangin yung mga believers, may nangyayari sa kanilang buhay. Alam mo, sawang-sawa na rin ako na naririnig ko sa Facebook na ay, walang mangyayari. Mag-serve ka lang kay Lord. Na, may mangyayari po pagkatama yung paglilingkod nyo kay Lord. Yun ang sinasabi ng Bible. May mangyayari sa inyong buhay. Hindi po si pastor ang nagsasabi niyan. Kaya yung iba, minsan masyadong suffering, yung centered, kahit hirap na ako, kahit wala na akong makain, magsiserve pa rin ako kay Lord. Hindi naman missionary. hindi naman pastor. Hindi naman lingkod ng Panginoon. Ordinary member. Kapatid, hindi ganun ang gusto ng Lord. Yan, sabi mo, binasa ko na sa inyo yung mga verses. Magbe-bear fruit kayo. Magiging blessing kayo. Yung fruit pa ninyo, fruit that will last. Di ba? Hindi si pastor nagsasabi niyan. May resulta talaga. May resulta sa buhay mo, may resulta sa pamilya mo, may resulta sa trabaho mo, may resulta sa ginagawa mo sa ministry. Di ba? Hindi ikaw nagpapalago, si Lord nagpapalago. Ginagamit kayo, cooperate with His plan. Di ba? And as you become renewed nga, as you grow, may resulta talaga yan. Di ba? May nangyayari talaga. Kaya ako tuwan-tuwa ako pag may mga member tayo na, biglang nagkatrabaho, di ba? Biglang may nangyaring maganda sa kanilang buhay, di ba? Kasi yun yung sinasabi ng Biblia Yung fruits, nagpapakilala na buhay yung halaman, di ba? Buhay yung halaman. Ngayon, ito pa, another verse na gusto kong makita niyo. Yung sinabi ng Panginoon sa Mark chapter 4, verse 20. Others like seed sown on good soil, hear the word and accept it and produce a crop. Kita nyo, pag nakinig yung salita ng Diyos, tama yung pakikinig nyo, na-renew yung isipan nyo, na bago yung buhay nyo, yung isipan nyo, yung puso nyo. Ano sabi? You will produce a crop. Some 30, some 30, some 60, some 100 times what was sown. May fruit talaga. Kaya sinasabi ko sa iyo, naintindihan mo na yung text natin. Grow in silence. Magugulat ka na lang, katulad ng halaman namin ni Sister Nova rito. Hitik na yung bunga niya. No? Tumutubo. Kahit night and day yan, di ba? Gising man tayo o tulog tayo, tumutubo yan continuously. Oo. Kasi ganun ang impact ng pagbabagong ginagawa ng Diyos sa atin kung tama yung pag-iisip natin. Amen po ba? Kaya lang ngayon, Sister Nova, nalungkot ako. Ang daming victim. Maski mga nakikita ko mga artista, mga bagong vloggers, na ganyan. Parang ang pinipreach nila hindi na Bible Yung sinishare niya, hindi theology na ng tao. Kaya alam ko na hindi ko naman kinokontra or anything, yung mga ganon. Kasi alam ko naman, dumaan din ako doon. Kaya lang, alam ko na it will not yield fruit
hindi siya magmubunga. Kasi bakit? Hindi based sa word eh. Ang nagmumunga, yung salita ng Diyos. Hindi yung mga philosophy ng tao. Hindi man-made theology. Hindi namumunga yan. Maniwala po kayo sa akin. Tested na po. Alam ko po what works and what doesn't work. Kaya itry nyo po. Bumabalikan natin ang Bible. Amen. No? Revisit natin ang Biblia. At maniwala po kayo. Nandoon po ang sikreto ng paglago as you renew your mind. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. At marami kami na namang natutunan today. At naniniwala ako na lahat ng nire-renew mo ang isipan sa pamamagitan ng iyong salita, they are growing silently. At magugulat na lang kami, andyan na yung bunga, andyan na yung fruit. Kasi alam nilang kumilos, maniwala, at mabuhay sang-ayon po sa salita ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Psalm chapter 1 verse 3. Kaya salamat Panginoon sa napakasimpleng prinsipyo na tinuro mo sa amin today. Ipamuhay namin ito. At makakakita kami ng resulta sa aming buhay. Salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So, ulitin ko po, ang Christian life, yung growth natin, nangyayari yan in silence. So, share nyo po yung mga testimonies, padala po kayo ng comments, prayer requests sa atin pong page. Sister Nova, Yes, Pastor. ayayahan mo sila. Encourage po namin kayo mga kapatid. Ako nga mismo na-bless ngayon sa message. Yan, ganda ng title, Grow in Silence. Di ba, Pastor? Silence. Silence. So, napakaingay ng mundo. Sobrang ingay na eh. Actually, maingay pero walang fruit eh, no? Walang resulta. Pero pala, Pastor, yung sinabi sa Bible na sabi nga dyan, yung fruit na nagbe-bear and it will last. Oh, it will last. So, totoong fruit, yung sinasabi ni Lord, totoong fruit, spirit, soul, and body. Oo. Yun naman ang ipinangako ni Lord eh. Kaya nga tayo may mentoring ministry. So, share your testimony, prayer request, comment po kayo sa atin. Nakaka-amaze din yung mga views natin, nadadagdagan. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Okay? So, tayo po magwakas sa panalangin. Heavenly Father, once again, I declare your covenant of blessing, favor, protection, immunity, health, healing, salvation, deliverance, provision, promotion, victory, success, fruitfulness over the lives of your children. Layo mo kaming lahat sa anumang gawa ng kaaway, sakuna, sakit, aksidente, kalamidad, salot, maging sa masasamang tao at mahigpit na pagsubok at tukso. Cover us, Lord, with your precious blood. Let your angels take charge over us. Bless us in our going out and in our coming in. Bless our food and water. Take away diseases in the midst of us. Salamat, Panginoon. Today we declare that we are blessed to bless and we are more than conquerors. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, thank you po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po mga kapatid.